Hello po, ako po si Farmer Bogs and welcome to the Alto Peakville Orchard Channel. At sa episode na ito, papakita ko po sa inyo ang mga nabili kong seedlings na paghahanda ko po sa rainy season. So kumukuha po ako ng mga seedling ng mas maaga, like in the first half of the year. Tapos, palalakihin ko pa po ng for 6 months. And then, by the rainy season, November or December, pwede ko lang itanim sa field. Ganito lang po kalaki ang aking nursery sa bahay. Wala kasing lugar. Kaya minamaximize ko na yung area. At napapansin nyo po, meron po akong maliit na fence. Kasi po, may mga aso kami. So, paminsan-minsan pinagtritripingan ng aso po namin yung aking mga tanim. So, nasisira. So, kaya hindi pwedeng ilagay sa ground level. Dito lang po. So, maliit lang po. At saka manageable kasi maliit lang. Naalagaan ko po araw-araw. Ito po ay ang aking Musang King na durian. Actually, 2025 ko pa ito nabili. Pero, para siyang muntik ng mamatay. Kaya hindi ko pa tinanim last year sa field. Ito po ay Musang King na galing po sa Kidapawan. Papansin nyo po na akin na po itong na double rootstock. Alam nyo naman po dito sa Leyte kasi laging bumabagyo. So, para mas matibay sa bagyo, dino-double rootstock ko ang aking mga seedlings. Marami na kasi akong na-experience na natumba yung mga fruit trees ko kaya nakakapanhinayang. So, kaya yun ang ginagawa ko. Lagi na ako nagdo-double rootstock. Sa Kidapawan ko po na bili itong Musang King na durian. Mga 15 po ang aking binili at pinaship ko lang dito sa Leyte. Yung iba, natanim ko na, yung 14, natanim ko na last December 2025 sa aking farm. Kaya lang, itong isang ito, medyo nalanta nung panahon na yon. So, minabuti ko nang dito lang muna sa bahay at makarecover. So, by December, pwede na itong itanim outfield na. Dito naman, ito mga bago to. Ito yung marang. Ito nyo, meron ng marang to. So, bumili ako ng 6. Kasi every year, lagi ako nagdadagdag ng tanim. So, tanim lang ng tanim every year. Mumunga rin yan sa susunod na mga panahon. So ito ay marang. Ito naman ang katabi niya, ito ay tatawag sa aming makopa. Makopa pala. Green makopa. Ang tawag dito sa amin, tambis. Sa Waray. Tambis po ito. Ito pong variety, sabi sa akin nung nabilang ko is green. Yung green variety ng makopa. Matamis daw. Hindi pa ako nakakakita ng bunga nito pero maganda to. At ito ay marketed. Hindi po to grafted but marketed lang to. So, dalawa po itong aking nabili. At 180 pesos each.
So, makopa. Ang nasa gitna naman nila ay Chico. Ayan po, Chico po yan. Ganun rin po yung presyo. Medyo ano na to, medyo malaki na ang seedlings to seedling to. Ito galing lang to sa ano, mula lang to sa buto. Hindi po to grafted, galing seeds. So, Chico, wala kasi, bihira na kasi ang Chico ngayon. Meron akong auntie na mahilig sa Chico, so para sa kanya to. Papangalan ko nga siguro sa kanya. So, Chico. Mapunta naman tayo dito. Ito naman ay yung aking nabiling avocado. Ito po, avocado. Ano po to? Yung tinatawag dito sa amin na binumbilya na avocado. Kasi yung hugis ng kanyang prutas ay parang bumbilya. Kaya tinawag na binumbilya. So, ito namang ano, bumili ako ng grafted at meron din po akong tanim na galing sa seeds. So, kinumbine ko po sila at dinouble rootstock ko. Ayan, siguro mga last week ko lang to kinabit. So, eventually, puputulin ko tong isa at yung grafted lang na avocado ang itutuloy ko. So, ayan po. Binumbilya avocado. Ito rin katabi niya. Ganun din po. So, meron po akong ano, ready na ano, natanim na from seeds. Tapos, ito naman yung grafted. Hindi ko pa po ito kinakabit kasi parang maliit pa yung ano ng ano, katawan ng itong abukadong to. Kaya matagal pa naman ng December, ano pa lang ngayon, July. So may panahon pa. At dito naman yung aking mga rambutan. So ito pong mga rambutan nito, nakikita nyo ay pinatubo ko lang po mula sa seeds. Ayan po, malalaki na. Ang purpose ko niyan is again for double root stocking. Kasi bumili rin po ako ng mga rambutan na grafted. Ito po yun. Mga wrong green po to. Wrong green. Matamis to. At saka tuklapin variety. So, makikita nyo po, grafted po yan. Hindi pa nga natatanggal yung plastic. Hindi ko pa tinatanggal yung plastic. Yung grafting tape niya. Ayan po. So, wrong green. Siguro mga 10 ang binili ko nito. So, pinapalaki ko muna to siya. Pag medyo lumaki na ang katawan nito, pwede ko nang ikabit dito po sa mga ibang rambutan. Experience kasi meron akong isang rambutan dun sa farm ko na 6 years old na tinumba ng bagyo. Kala ko hindi madali matumba ang rambutan pero natutumba pala pag ng bagyo. So kaya ngayon i-double rootstock ko na. Meron rin po akong mga Malaysian jade na rambutan na tanim ko last year. Siguro mga 3 piraso lang yon.
Tinetest ko lang. So, ito mas, itong Rong Green, mula to sa, pag hindi ako nagkakamali, Thailand to. Tuklapin at matamis. Ito pa po yung sa sunod. Ito naman po yung iba pang, yung isa ko pang avocado. Ayan mo. Hindi ko pa nga tinatanggal yung plastic. Yung plastic grafting tape niya. Maliit pa kasi yung katawan. Hindi ko pa pwedeng ikabit dito sa isa. So, another rambutan. At may mangga rin po ako ritong pinatubo for future grafting. Lima tong inano ko, pinatubo kong seeds. Tapos yung tatlo, sinira ng daga. Dalawa na lang yung natira. So, ito, kakabitan ko nito. Meron kasi ako sa farm na mga mature na namdokmay at chokanan mango. So, siguro chokanan yung kakabit ko rito kasi kukunti lang yung chokanan ko. Yun ang pinaparami ko ngayon. Marami na kasi ako namdokmay. Ito naman, mga mulberry. Pansin nyo na tuyuan ako ng dahon. Isang araw lang namintis kong magdilig. Ganun na kaagad yung epekto. Ayun, napaka-sensitive naman sa tubig nitong mulberry. Nagpapatubo rin po ako ngayon ng mulberry kasi gagamitin ko sa aakyatan ng vanilla vine, vanilla orchid pala. Vanilla orchid. So nakita ko sa YouTube na ito daw yung magandang pinapakyatan ng vanilla orchid. So, yan po yung mga bago kong collection. So, once again, July 2026 ngayon, i-schedule ko tong itanim sa November or December ng 2026. Siguro another 5 or 6 months. Lalaki na rin to. Pinapalaki ko po to para mas mataas ang probability ng survival sa field. Kasi pag masyado maliit pa yung seedling, baka mas madaling mamatay. So, ginagawa ko to every year. Tanim lang ng tanim every year. So, ito na po ang bunga ng aking mga paghihirap. So, 2026 ngayon. So, tinanim ko to 9 years ago. So, yun rin po ang mangyayari sa mga seedlings na pinakita ko sa inyo. After siguro mga 5 years, mamumunga na yon. So, ito po yung mga harvest namin. Kahapon ko lang ito nakuha sa farm. So, yan po ang collection ko for this year, 2026. So, inaanda ko lang to para sa rainy season. So, mga ka-farmer, ang aking advice ay lagi po tayong magtatanim, huwag po tayong susuko.